Okay. Kumusta lahat ng mga ating mga taga-subaybay ng ating channel nitong Mr. Latigo TV. Nandito naman po tayo para maglahad nitong napakainit po na balita ngayon. Ito po ay tungkol sa kagaspangan ng mukha ni Bongbong Marcos na talagang mismo na po ang ating mahal na VP Sara Duterte ay sumabog na po sa galit at hindi na po niya kayang lunukin ang kakapal ng mukha ni BBM. Okay? Marami po siyang talagang isiniwalat po si VP Sara kaninang umaga na nagkaroon ng press con at doon po isiniwalat niya ang lahat. Pero parang may karugtong pa yun kasi medyo umabot ng almost 30 minutes yung kanyang press con. Pero ganun pa man, ang ipapakita natin ngayon, ito pong katarantaduhan at kawalang hiya ng BBM. Dito na talaga natin nakikita si BBM talaga ay walang puso. Tama po talagang sinabi noon ni former President Duterte na siya po ay mahina na isang nilalang. At saka kung napanood nyo yung movie niya na Made from Malacanang, mismo po doon sa eksena na yun ay talagang hindi siya kinilala ng kanyang tatay na may karapatan, na may kakayahang mamuno. Alright, so wag na po nating patagalin. Narito po ang mensahe ni VP Sara kaninang umaga sa kanyang press con. Panoorin po natin. Salbahe sa mga taong minsan ang nagtiwala sa iyo, hindi ka karapat-dapat maging Pangulo. Ito ang buong tapang na isiniwalat ng Vice President na si Sara Duterte patungkol sa tunay na ugali at di umunay kagaspangan ni President Bongbong Marcos na mismong siya at ang kanyang dalawang mata ang nakakita. Sa kontrobersyal na press conference na isinagawa ng OVP, tahasang ibinulgar ni Vice President Sara Duterte ang pagka-toxic ni President Bongbong Marcos. Buong tapang na ikinuwento ni VP Sara ang kanyang nasaksihan kung paano tila ipinahiya ni President BBM ang isang graduating student ng militar. Post muna tayo. Naalala ko ang video na to nung pinanood ko. Ito yung pinakaunang nilahukan ni Marcos ng graduation ng Cavite doon sa Baguio City, okay? Ito po yung pinakanaunang nilahukan ni Marcos nung naging presidente siya. Magkatabi po sila noon ni VP Sara at makikita mo sa video, mamaya makikita nyo, na ito palang Cavite na ito ay pinaka-top notcher. Kumbaga, sabihin na lang natin matalino, right? So ngayon, parang nakasanayan na nila na pagka may presidente, meron silang parang, kumbaga, sabihin na lang nating pabiro na parang may katotohanan. So ito palang Cavite na to ay nag-request ng regalo. Kumbaga, malumanin naman na pagkasabi, pinaulit pa nga ni Marcos kung ano yung sinabi ng isang Cavite. Yung pala sinabi ng Cavite, kung okay lang ba daw sa'yo, regalo mo na sa akin yung relo. Yung relo mo. Okay? Alam mo bang sabi ng ang walang hiya na presidente? Sinagot pala yung Cavite, why should I have to give you this relo? Okay? Napalingon si VP Sara. Magkatabi sila So, rinig na rinig ni VP Sara at saka yung mismong katabi dun sa kabila nitong si BBM. Okay? So, patuloy natin yung sinabi ni VP Sara. Kanyang kwento, tila inilahad ni VP Sara kung paano nagbiro ng kahilingang regalo ang nasabing military student kay President BBM na tila nakagawian na ng mga graduating student na humiling ng regalo sa kanilang mga panauhing pandangal, lalo't pat kung ang kanilang bisita ay ang Pangulo ng Bansa. Ayon kay VP Sara, biniro ng military student si President BBM na kanya na lamang ang relo ng Pangulo bilang graduation gift. Ngunit hindi naman daw umaasa ang nasabing estudyante na totohanin ito ni PBBM. Ngunit ang nagresponde o ang naging responde ng Pangulo ay hindi raw inaasahan ng nasabing vice presidente.
Ang kanyang naging responde, ang siyang tila pinanggigilan ni VP Sara matapos pagtawanan ang nasabing military student at tila injanin ang nasabing request ng nasabing defense military officer ng bansa. Nako, pinagtawanan pala, tumawa pala si BBM nung nag-request yung Kaditi na pwede po, mahal na Pangulo, irigalo mo na sa akin yung irelo mo. Kung tutuusin, animal, kung tutuusin, sa ngayon ng mga kaliwat ka ng pagnanakaw sa liderato ni BBM, milyones hindi lang milyon, bilyones. Yung relo na yun, kung magkano lang naman yun di ba? Diyan mo talaga makikita na noon pa talaga yung BBM na yan ay wala talagang puso para sa Pilipino. Bakit? Mismo nga yung birthday niya, ikaw pa naman ang gumasto ng, kano ba yun? 70 million para lang magtanghal yung kanyang paboritong band na nasa Europe, yung Duran Duran. Samantala yung relo na yon, di ba? Patuloy natin. Ayon kay VP Sara, naiintindihan niya raw kung hindi maibibigay ni BBM ang nasabing relo, lalo kung ito ay milyong piso ang halaga. Ayun. O kung mayroon man itong sentimental value sa kanya. Ngunit ang ipahiya at pagtawanan ang nasabing military student na siyang mag-aalay ng buhay para sa kanyang bansa ay hindi nakatanggap-tanggap kay VP Sara. Ayon mismo sa Vice Presidente, kaya nga pala, kung makikita mo rito, ang puso ni VP Sara at saka itong animal na si BBM, talagang magkaiba. Talagang magkaiba doon pa lang sa eksena na yon. Kumbaga, para kay VP Sara, talagang hiyang-hiya siya nung tinanggihan ni Marcos yung Kaditi na naghiling sa kanya ng relo. Para kay VP Sara, ano man ang sentimental value ng relo na yon o magkano ba yon, ang pagbigay mo sa isang Kaditi ay napakalaking kahulugan. Bakit? Ay yung Kaditi na yon ang magdidipinsa sa atin anuman ang darating na pangyayari or sakuna o ano yung aggression sa ating bansa in the near future. Pero para kay BBM, ayaw ayaw, sakim ang animal na yon. Patuloy natin. dapat raw ay sinabi man lang ni BBM na hindi niya maaaring ibigay ang nasabing relo at bibigyan na lamang ito ng ibang regalo. Hindi yung pagtatawanan pa siya ng Pangulo maging ng mga nakapaligid dito. Kasi pinagtawanan. Bilang ebidensya, nahanap natin ang kinukwento ni VP Sara sa isang live coverage mula sa media outlet ng gobyerno na RTVM, kung saan dito'y nakita on cam ang di umano'y pamamahiya ni BBM sa nasabing graduating military student. Hindi nga raw basta-basta magsasalita si VP Sara ng walang basihan at ebidensyang ilalabas sa publiko dahil ang kanyang mga kwento nangyari at siya mismong nasaksihang totoo. Okay. Mga kaibigan, panoorin nyo ng maigi ang video ito at saka ang galaw ng Kaditi, ang galaw ni VP Sara at ang galaw nitong animal na BBM at saka yung katabi niya sa kabila. Alright? Titigan nyo ng maayos para malaman nyo ang talagang katotohanan nitong video na ito. Mabuti nahanap to na kasama naming vlogger. Okay? Panoorin nyo. Ito ang official video mula mismo sa state-owned media ng gobyerno kung saan nahuli ng kamera ang di umano'y sinasabi ni VP Sara na military student na nag-request kay BBM na kung sakali sa kanya na lamang ang relo ng Pangulo bilang regalo, lalo't ito'y isa sa mga pinakamagagaling na military student ng kanyang henerasyon. Ngunit ang nasabing pananalita at pamamahiya ni BBM sa nasabing estudyante ay nasaksihan mismo ni VP Sara ng lumingin. Tingnan mo, di ba lumingon si BBM kay VP Sara? So, ibig sabihin, rinig na rinig ni VP Sara ang hiniling ng isang Kaditi doon kay BBM, yung relo. Mahal na Pangulo, baka pwede mo irigalo sa akin yung relo mo. Okay? So, tingnan mo di ba lumingon si BBM? Okay? Pero si VP Sara, steady lang yung mata na nakatingin doon sa mga tao. Alright.
tingnan nyo. mismo ang Pangulo sa kanya. Okay, yun. Tila dito na na-stop ball si President Bongbong Marcos nang maglabas ng patunay si VP Sara Ayun. na hindi imbento ang kanyang mga ikinukwento. Sa galit nga raw ng Vice Presidente, gusto niyang putulin ang ulo ng Pangulo dahil sa kahihiyang sinapit ng batang estudyante na graduating student ng Military Academy na Isipin mo, gusto niya putulin ang ulo nitong si BBM. Ganito kasi ang storya na to. Para kay BP Sara, ano man ang tawag nito, value ng isang relo na yan, kung saan galing yung relo na yan, gaano kamahal ng relo na yan, pero dahil ang humiling ay isang Cavite na magiging future na magdidipinsa sa atin, alam mo na ibig ko sabihin, para kay BP Sara, walang kwenta yon. Kaya para kay BP Sara, nakita niya ang kagaspangan ng pagmumuka, kawalang hiya, ang kapalamukha itong animal na Marcos. Kita nyo na, di ba? Nakita nyo na, sa video na yun, hindi siya pwede yung tumanggi, hindi siya pwede magsinungaling kasi kitang-kita ang galaw ng video na yan dahil yun ang pinakauna niyang dinaluhan na graduation ng mga military cadet. Okay, patuloy tayo. siyang tila napahiya sa harap at dami ng taong nakapaligid sa kanila. Narito at panoorin ang buong video na inilabas mismo bilang ebidensya at pagpapatunay sa ikinuwento ni Vice President Sara Duterte na minsan niya nang nakita sa kanyang sariling mata ang tunay at kagaspangan ng ugali ni President Bongbong Marcos. Kaya tila dito na nagsimula ng madiskubre ng Vice Presidente na hindi sila magkakasundo nito, lalo't ang puso ng Pangulo wala mismo sa mga Pilipino. Ayun, di ba? Kita nyo? Talagang magkaiba ang puso ni BP Sara at saka yung puso ng animal na yan. Kasi yung tao na to nananalo na maging presidente kung hindi pa lang kay BP Sara. Ang dami nagsabi nito na lakwatsero, takasero, wala lagi sa bahay, puro barkada. Di ba nakita niyo yung movie na Made from Malacanang? Talagang ininsulto siya ng kanyang tatay, yung si Ferdinand Marcos Sr. So, tama talaga ang ating mahal na former President Duterte na itong mama na to na nanalo pagka-presidente ay talagang walang puso. He's a weak leader or he's a very ill leader. Panoorin natin, okay? Ayan. Narito at panoorin ang full video. So, meron isang graduate. Ayan na. Sabi ng graduate, Mr. President, Sinalaysay can I ng have Sara. your watch Ayun. as a graduation gift? Right. And narinig ko, tabi ako, di ba? Tama. Narinig mo katabi ko. Narinig mo katabi yun. ng katabi ko. Oh. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? Kaya pala yung Cavite na yon parang inilapit yung ulo niya doon kay BBM kasi parang ipinaulit ni BBM. Iho, ano yung sinabi nyo? Parang ganon. So inulit niya, sinabi din ng Cavite na mahal na Pangulo, baka pwede nyo mairigalo sa akin yung relo. Ito na yung sinabi ni BP Sara. At saka hindi na makapag-deny dito si BBM. Kasi napaka-linaw ng video na nakuha ng kasama naming vlogger. Okay, patuloy tayo.